Kahapon? Ay, di kayo pinalabas pa. Ay, Mari! You're right! You're here! I'm Hello, Te. Halili po. Praise.
Lord has made, and we will rejoice. Amen. Hallelujah. Let me read in the scripture po. In Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on me. Amen. Tunay nga po, kung ano naman po yung ating katayuan, pinalalagyan, hindi nagbabago ang katapatan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. And let's all pray po. The Father in heaven, with our Lord Jesus Christ and your Holy Spirit, Lord God. Lord, kami nga po, Panginoon, ay nagtipon-tipon, Lord, and as we gather, O Lord God, we want to praise you, we want to honor you, we want to worship you, O Lord, together with your angels in heaven, O Lord God. And Lord, we ask your Holy Spirit to fill this place, O Lord God, and as we praise you, O Lord God, Lord, accept our worship, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang manguna po sa amin, Panginoon. Lord, at kami ka po ay magpupuri sa inyo in spirit and in truth. And we pray, O Lord God, na samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pong pagkakantahan, O Lord God, pag-aawitan ng papuri sa inyo, Panginoon. At ang paglalahad ng inyong salita, Panginoon, mangusap na po kayo sa amin, Panginoon. At ang amin pong hanggang sa benediction, O Lord God. At ang buong araw na ito, Panginoon, ay inaalay po namin sa inyo, Panginoon. O Lord God, kung wala nga po kayo, wala pong maguluhan ang aming ginagawa. Kaya, O Lord, tanggapin niyo po ang aming mga papuri, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! You turn to your neighbor po and say, "Sis, bro, you look amazing today." You look amazing! Hallelujah! Today. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for the joy. Hallelujah. Hallelujah. Mahal niya
worship with one accord. Every praise, yes, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Declare mo natin, God my Savior, God my Savior, you're my healer, God my healer, my deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Come on. Yes, He is. God my Savior, God my Savior. Declare you're my healer, God my healer. Yes. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, church, lift it up. Every praise, yes, Lord. Every praise is to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. And glory, hallelujah, is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes, yes, He is. Yes, Lord. Yes, He is. God my Savior, God my Savior. We declare it. God my healer. Yes, Jesus. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, yes, Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Come on, church, we sing hallelujah. Sing hallelujah. Come on. To our God. Sing glory. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 Lord, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, Lord, every praise is to our God. Every praise, give Him all the glory. Sing hallelujah. Give Him all the glory. Jesus, Jesus. Every praise belongs to you. Every praise is to our God. Every word of worship is to you, Lord. Every praise, every praise. Can we just say praise the Lord?
praise belongs to you. All our worship is due to you, Lord. Because you are worthy, Lamb. You are the Lamb who was slain before the foundation of the world. Only Jesus is worthy. Who is worthy, church? Who is worthy? Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. All the saints and angels bow before your throne. All the
the Lamb was slain. Only He is worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it again from your hearts. You are worthy of it all. He's worthy of every breath, every thought that we think. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. Lord, you deserve the glory. We declare, for from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Jesus, you deserve the glory. Oh, for from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lift it up for Jesus. Lift it up for Jesus. He is worthy. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy. Hallelujah. Oh, every breath in my body, Jesus. You are worthy. The King of Kings, the Lord of Lords, the King of the universe. Hallelujah. Jesus, you are worthy. Oh, Yahweh, Yahweh, you are worthy. Adonai, Elohim. Hallelujah. You are worthy. Just release it to God right now. Release it, release it. You worship and praise. Give it all to Him. Surrender it all. Surrender it all. Surrender it all. He is worthy, He is worthy. God, you are worthy. Hallelujah. Our God is worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. It is He who sits on the throne and rules and reigns over us. Hallelujah, Jesus. We give you thanks and praise, God. In Jesus' mighty name, your church will sing. Amen. Hallelujah.
Amen. Praise you, Father. Pwede na po tayo magsiupo. Alam niyo po, pagka may mga nag-go-for good na, nakakalungkot, di ba? Pero ayaw naman din po natin maging selfish kasi syempre po kailangan din sila ng pamilya nila. Pero pagka may bumabalik naman, wow! Si Sister Lillian! Praise the Lord! Hallelujah! Makakasama ka namin muli dito sa sambahan, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Praise you, Father. Ang ganda po ng panahon ngayon, ano? Hindi na mainit, hindi na malamig. Tamang-tama lang. Praise the Lord. Praise God. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Lord God. Tunay nga na isang privilege, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin na bilang katawan mo ay magkatipon-tipon kaming muli upang i-celebrate ka, Lord. Tunay nga, Lord, hindi man po kami magkakasama every day, but sa bawat buhay namin, andun po kami lagi sa attitude ng celebration. Celebrating your goodness, Panginoon. Celebrating your love, your unconditional love, O God. Ama, salamat po at muli po, hinihiling ko po ang iyong gabay, ang iyong banal na espiritu ang manguna as you use me this morning, Panginoon, to relay your words, O God. Ama, maraming salamat po at Lord, ito po ang aking dalangin lagi sa bawat kaluluwa, sa bawat buhay na nandito ngayon. Na tunay nga na anumang mga salitang ipinamamahagi mo sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi maging buhay sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Thank you, Lord. Gusto ko lamang pong itanong, Sister Flor, since na siya yung, hindi naman pinakamatanda, pero siya yung matagal na sa katawan na magkakasama, nakasama namin, di ba? Ilang taon na ba ka na bang magmula nung makakilala ka sa Panginoon? Ilang taon na yun hanggang ngayon? 2004. Oh, papahiramin nyo ng ng calculator. So, 21 years na. 21 years pa lang po. Kasi 24 na ngayon eh. Ano ba? 20 years pa lang ako kasi Oh, December po ako nagtumanggap sa Panginoon. Yes. Unang-una kong nakilala si Sister Flor, ang gusto niya ipanalangin noon, maborn again si Satan. Hindi po maborn again kundi invite siya. Dahil Yun naman pala. sorry, wala pa akong alam. Hindi, nakita mo naman, di ba? Dumating ba sa buhay mo na nag-struggle ka? Opo, Praise God. kasi nasa flesh pa. Hindi, nung makatanggap ka sa Panginoon. Amen. Si Sister Aning, magmula nung makakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dumating ba sa buhay mo na nag-struggle ka? Amen. Maraming panahon dahil alam naman nating lahat na nalagay sa isang seryosong sakit si Sister Aning. Nagkaroon siya ng cancer, pero nakita naman natin ngayon, because of God's healing power, talagang naging overcomer siya. Nalampasan niya yung sakit na, sabi nga yung sinasabi nilang big C, pero kay Lord, napakaliit lang na siyan. Diba? Kaya, kung nakakaranas man tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin na masakit, pero huwag tayong manatili doon dahil si Lord, sabi nga yung kalungkutan, kapag tayo nanampalataya at naniwala sa Kanya, gagawin niya yung isang masayang parte ng buhay natin. Amen? Yung makitawid ka ni Lord sa isang napakalaking problema, napakalaking sakit, isang bagay yun na hindi natin malilimutan.
sa ating buhay. Actually, even us, nakaranas din kami na si Agape ngayon, 34, Pastor Agape, 34, pero nakakilala na kami sa Panginoon nung makilala namin, ay nung ipanganak ko si Agape. Pero talagang masasabi kong dumanas din kami, nag-struggle din kami. Actually, nung nagkaroon tayo ng film showing, ang pinaka sa palabas doon ay si Paul, pero maya-maya naging Gonzales na rin. Hindi yung inaagaw namin yung ano ni kasi may kanya-kanya tayong istorya. Sino ang walang istorya dito? Magtanong-tanong na rin kayo. Kasi buhay ba kayo? Pinanganak ba kayo? Kasi sa ating mga Kristiyano, nung hindi pa tayo Kristiyano, nag-uumpisa ang istorya natin nung pinanganak tayo. Diba? Ito si Cora. Pinanganak siya noong September 7. Birthday ko yun, September 7. Pinanganak siya September 7. Ang nanay niya ay si Victoria, ang tatay niya si Antipas. Doon pa lang, nag-uumpisa na yung istorya natin. Pero nung ma-born again tayo, even hindi pa tayo pinapanganak, even hindi pa tayo nasa sinapupunan ng ating ina, may istorya na tayo. Kasi even before the foundation of the world, God has chosen you. God has chosen me. Di ba? Ngayon, nagtanong ako kung ilang taon na ako si Sister Flor, kasi bawat isa sa atin dumaranas na yung pag-struggle. At doon makikita natin, sa mga taon na lumipas, makikita natin yung gawa ng kalaban, si Satanas. Sabi nga, Satan comes to steal, kill, and destroy. Meron ding iba, sabi ko, pwede na rin isama yun sa destroy. Kasi ang kalaban, especially ang target niya, tayo mga believers. Di ba? Mga believers ang target niya. Ano pa bang gagawin niya sa mga hindi naniniwala sa Diyos? Di ba? Nang walang buhay ng Diyos. Kundi tayong mga may buhay ng Diyos. Kasi gusto niya, lalo lahat ng tao mapariwara. Gusto niya na maging kampon niya lahat ang mga tao. But because we accepted God, we believe in God, we trusted God sa buhay natin. Kaya yun ang pinipili niyang kunin. Pero sabi nga, greater is He who is in us than He who is in this world. Ngayon, at isa pa, bilang Kristiyano, minsan nakakalimutan natin yung identity natin bilang Kristiyano. Di ba? Yung even our salvation, nagkakaroon tayo ng question because of our struggles. At sabi ko nga, ako, even feeling first hand pa lang, talagang ano ko to, na-experience namin. Minsan, andun tayo sa diskorahe tayo. We're discouraged. We're desperate. Desperado tayo sa mga nangyayari. Even we know na meron tayong buhay na siyang pwedeng mag-save sa atin kung anong sitwasyon tayo nandun. At sabi nga kanina, ang trabaho ni Satan is to torment us. Pahirapan tayo. To keep you from knowing God and to keep you from fulfilling your purpose in Christ. Maraming taon ang dumaan, naramdaman natin kung paano tayong gambalain ni Satanas, di ba? Sa iba-ibang klaseng pamamaraan, sa bawat area ng buhay natin. Dinidelay ni Satan. Minsan kumakagat naman tayo upang ma-fulfill natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Winawasak niya ang mga buhay ng mga believers. At ang malaking problema doon sa ating mga nananampalataya, hindi tayo aware minsan sa ginagawa ng kalaban. Di ba? We're not prepared for the practical and spiritual attacks ng kalaban. Sabi nga, di ba, we're trying everything para makamta naman natin ang kalayaan. Kasi minsan, Kristiyano na tayo, lagi tayong parang nanlulumo, lagi parang nangihina. Kasi yung mga dumadating na problema sa atin, dinidibdib natin. Nakakalimutan natin na may Diyos tayo. Na merong isang banal na espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos para siyang magbigay ng paalala sa atin, to equip us to identify areas in our lives
that need to be changed so you can experience freedom and live and fulfill God's purpose in your life in whatever situation or stage of life you are in. Alam niyo po, minsan, di ba, okay, nasa atin na yung banal na espiritu. Pero ang nangyayari, hinahayaan natin, kine-quench natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa bawat buhay natin. Sabi nga noon, sinasabi nila, pag may katwiran, ipaglaban mo. Di ba? Yan ang katwiran. Tama ako eh. Sinaktan niya ako eh. Di ba? Yan ang lagi natin gawin. Minsan, nadidinig na natin yung sinasabi ng mga kapatid natin, ng kapwa Kristiyano natin, ng mga anak natin, ng asawa natin. Ay, huwag kang ganyan. Kasi alam mo, sinabi ni Lord ganito, ganyan-ganyan. Na kapag ka, sabi nga si Agape nga, si Pastor Morgan, laging sinasabi sa akin, pag kami naiinis ako, ayoko naman gawin yung excuse. Ayokong gawing excuse yung edad namin na madali kaming magalit, madali kaming dahil kay Lord walang rason eh. Na gumawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi naayon sa Kanya. Because we have the Holy Spirit. Ang problema lang, quench natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat buhay natin. Kaya, ano bang kailangan natin sa buhay natin? Para malampasan natin itong mga bagay-bagay na ito, para ma-fulfill yung purposes, yung plano ng Panginoon sa bawat buhay natin. Kailangan naman na mag-grow tayo spiritually. Di ba? Sabi nga ni Pablo, di ba? Kagayahin ko yung anak ko, di ba? Kamukha ko daw si Pastor Paulo eh, di ba? Oo, kamukha ko talaga si Pastor Paulo. Siyempre pati si Agape eh. Yun kailangan natin, yung growth spiritually. Kasi hindi natin malalampasan yung mga bagay-bagay na yun kung nananatili tayong baby sa spiritual. Para pang bata na walang magawa, tayo dito na, sa atin ang banal na espiritu na patuloy na kumikilos, di ba? Kaya po sa mga sinabi nga, may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano nating magagawa? Paano nating mapupulfill? Dapat malaman natin ano ba yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo create. Di ba? Ano ba ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Hindi lang dapat nating malaman, kundi intindihin natin. Kasi minsan mahirap yung alam mo lang eh. Alam mo lang. Dapat intindihin natin para maging buhay yun sa bawat isa sa atin. Kasi, halimbawa, asawa ko si Pastor Morgan. Kung yun lang ang nasa isip kong asawa ko lang, wala. Yung relasyon nyo hindi magiging close. Kailangan may action yun. Di ba? Kailangan intindihin natin ano bang gusto ng asawa ko, ano bang ayaw niya. Intindihin natin kung ano yung ng asawa mo para yung relasyon nyo maging puro. Di ba? Ano man ang gawin ng kalaban, hindi niya magagawa ng mga bagay-bagay upang masira ang relasyon ng isang tao. Especially sa Panginoon. Kaya nga dapat intindihin natin, malaman natin ang purpose ng Lord. Kasi si God is a God of plan. God is a God of purpose, of design and objectives. Sabi nga sa Psalm 33:11, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generation. God is God of plan, of purpose, of design and objectives. Hindi kumikilos ang Panginoon, hindi nagtatrabaho ang Panginoon ng walang katiyakan, ng walang layunin. Hindi kagaya natin, minsan gawa lang tayo ng gawa, sige lang, pero wala naman tayong purpose, wala tayong layunin doon sa ginagawa natin. Amen? Sa Acts 15:18, known to God from eternity are all His works. At sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Amen. Alam ng Diyos ang umpisa hanggang katapusan. Alam ng Diyos ang umpisa hanggang katapusan. He knows the destination
at the beginning of the journey and how to get there. Alam ng Diyos yung umpisa ng ating journey bilang mga nananampalataya sa Kanya. At alam niya din kung paano pumunta doon. Kaya tayo, kung gagalaw tayo, kailangan kasama natin ang Panginoon. God has His purpose, the general purpose or the master plan that He is carrying out on the earth today. Sabi nga sa Ephesians 1:9-12, having made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Sa Ephesians 3:11, sinabi ng Panginoon, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. There is an eternal purpose that God is unfolding and executing on the earth. We refer to this as God's master plan. Alam niyo ba kung ano yung master plan ng Diyos? God's master plan is to have people saved. Yeah. To come to the knowledge of the truth and to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Sabi sa 1 Timothy 2:3-4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. God has a purpose for you, a specific plan for you and for me, to every one of us who believes in Jesus. Amen. Diba? Naniniwala kayo doon. Sabi nga sa Psalm 139:16, like an open book, you watched me grow from the conception to birth. All stages of my life were spread out before you. The days of my life, all prepared before I even lived one day. Even before. God has a blueprint for your life. God has a dream for your life. Kung tayo, may mga dream tayo sa ating mga anak, si Lord din. Ibang-iba ang dream ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi matutumbasan yung dream natin sa mga anak natin na maging ganito sila, na maging ganyan. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang dream ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay tunay nga na magamit niya, matupad ang purpose niya at maging kawangis niya. Maging kawangis, hindi yung pagka-Diyos dahil siya lang, itong lagi nating ulitin. Hindi yung pagka-Diyos ng Panginoon dahil siya lang ang nag-iisang Diyos, ang ating Ama sa langit. Amen? Na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na namatay at nabuhay na muli para sa atin. At yung pagkabuhay na muli, yun yung resurrection power na patuloy na nagbibigay ng power sa bawat isa sa atin upang malampasan natin yung mga gawa ng kalaban sa ating buhay. Amen? He designed you to be able to fulfill the purpose that He had in mind for you. Sabi nga sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. There are good works. Merong magandang mga gawain si Lord na pinlano even before para sa atin, para ma-accomplish ko ano man ang kanyang purpose sa bawat isa sa atin dito sa lupa. Amen? There are places that God wants you to go para ma-accomplish yung purpose ng Panginoon sa bawat buhay natin. May mga places na gusto ng Diyos kaya minsan, ako pa, alam niyo ako, pag sinabing,
noon pa lang si Agape, gusto niyang mapuntahan yung mga liblib na lugar kung saan na hindi naaabot ng mga missionaries. Sabi ko, anak, ano ba yung lugar na yun, anak? Yung kay Baker? Mozambique? Sabi ko, anak, ba't ka pupunta doon? Grabe naman. Siyempre, ang lugar na yun, alam natin na talagang ang buhay doon, hirap. Tubig pa lang, may ano ka na. Pero sabi nga, ako, minsan, I'm sorry Lord, minsan nagiging hindrance. Gusto mapuntahan ni Agape yun para yung magawa niya, yung ano ng Panginoon. Sabi ko, anak, pag-pray mo yan. Minsan pag-pray mo yan. Pero siyempre, alam naman natin na gusto ng Panginoon yun na magamit ka kahit saan lugar. Pero, ay, wala nang pero. Pero, ang ano doon, ang ibig ko sabihin, ang bawat isa sa atin, may mga lugar. Huwag tayong pumili. Huwag tayong pumili. Sabi ko yan, ha? Sa sarili ko. Sinasabi ko din sa sarili ko. Kasi ito lang, ha? Pag nagiging nanay ka na, alam nyo, nung dalaga ako, wala akong takot. Huwag lang akong sasakay sa mga butterfly, sa roller coaster. Yun ang talagang hindi ko kaya. Sa ferry. Yun lang yung mga bagay-bagay na wala ako, minsan wala akong takot. Hindi ko naisip doon pag nandidate kami ni Pastor Morgan, kahit gabi na, wala akong takot. Pero ngayon, pagkagabi na, natatakot ka na kasi iniisip mo, may anak ka na, may ano ka, baka mamaya napapabayaan. Yung mga ganun ba? Siyempre, kung hindi naman kailangan, huwag ka na lumabas. Para safe, di ba? Kaya, yun, may mga bagay, may mga buhay na gusto ng Panginoon na gamitin tayo to touch. Di ba? May mga buhay din na ang tingin nila sa sarili nila wala nang halaga. God wants you to touch that life para magkaroon ng, malaman nila na ang bawat buhay ay may kahulugan. Ang bawat buhay ay dapat bigyang halaga. Amen. Hindi yung parang tayo, minsan binabaliwala natin yung buhay natin. Minsan, sinabi ng huwag mong gawin yan, gagawin mo. Pag na-aksidente ka, magtatanong ka kay Lord, bakit nangyari sa iyo ito? Bakit ikaw pa? Wow, gusto mo sa iba mangyari, hindi sa iyo. Yun ang hindi naman maganda. Minsan marami tayong katanungan, marami tayong question. Pero minsan nangyayari sa atin yung mga bagay-bagay because of our wrongdoings. Di ba? So mga bagay na dapat nating i-accomplish. Mga cities na dapat nating i-transform. Pero minsan umiiwas tayo pag ayaw natin yung lugar. Lord, padala mo na lang ako sa Paris. Huwag na lang doon sa... Huwag na lang doon sa Africa. Or huwag na lang doon sa Mozambique. O kaya sa Italy, Lord. Pinipili mo kung saan ka pupunta. Kasi alam nyo, kung saan ka ipadala ng Diyos, ang lugar na yon ay safe. Amen. Amen? Kaya, living life is so simple kung tayo lang ay marunong sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. God has called you according to His purpose, hindi according to our purpose. God called us according to His own purpose. You have been called to partner with God in fulfilling His purpose. Kasi minsan, pag nag-utos tayo sa anak natin, sundin mo yan. Bahala ka, alam mo kung ano yung gagawin mo. Pero si Lord, pag sumunod tayo, dapat kasama siya. Diba? Hindi tayo kikilos ng sarili natin. Sabi nga pag ang trabaho natin ay galing sa laman, it's rubbish before God. Diba? We are living not for our own purpose, but for a higher purpose. And that is God's purpose. His own purpose. Siyempre, along with His purpose comes His grace to fulfill the purpose. Sino ba yung grace? Sino ba siya? Si Lord. Buti alam ni Pastor Morgan. Si Lord. Kayo hindi nyo alam? O
nahihiya lang kayong sumagot? Nahihiya. Sagot kayo, lakasan nyo. Yan. Baka marinig ni Satan. Dapat nga lakasan natin para marinig ni Satan na ang grace ay ang ating Panginoon. Amen. His divine empowerment, yung dibinong pampalakas, ay dapat kasama lagi yung dibinong pagtawag sa bawat isa sa atin. Yung divine calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. His purpose and grace have been given to us in Christ Jesus. Only when we come to Christ, we are in a position to partner with God in carrying out His purposes. Sabi nga, kung walang Kristo sa buhay natin, wala tayong posisyon to partner with God in carrying out His purpose. Because in everything, God is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Amen. So ano man ang gawin natin, kung hindi natin kasama ang Panginoong Jesus, hindi acceptable kay Lord yun, di ba? Sa ating Ama. Amen ba? Amen. God's specific plan for us is a piece of master plan. As you go about fulfilling God's specific purpose for your life, you will help carry out God's general purpose on the earth. God's plan for us is always good. Walang anumang plano, walang anumang layunin ang ating Diyos sa bawat isa sa atin, kundi maganda, lahat maganda. Amen? Sabi nga ni Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Amen? At sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good for those who are called." Praise the Lord. Minsan nga, anyway, all things work together for good for those who love. Anyway, all things work together for good. Hinto na doon. Yung po ay nangyayari sa panganagmamahal sa ating Panginoon. At yung tinawag according to God's purpose. Amen? Amen. Have this unshakable confidence with you. God's plan for you is good. God is for you and not against you. Amen. Sabi nga, ano ba yun? Yeah. If God is for me, who can be against me? Diba? Praise the Lord. So, God is for you, for me, and He's not against. His plans for you are always for your good. For your well-being, health, prosperity, success, and peace. There is nothing better than God's plan for you. We must cooperate with God to fulfill His plan. Kasi kung hindi tayo makikiko-operate sa ating Panginoon at tayo ay mag-isa lang at wala ang Diyos, hindi natin kasama, hindi natin mapupulfill ang kanyang plano. 1 Corinthians 3:9, "For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building." The fulfillment of God's plan for our lives is not automatic. Hindi automatic yun. We must cooperate with God to carry out His plan for our lives. The fulfillment of God's plan and purpose for our lives is dependent on us. Depende. Depende kasi sabi nga, God gave us the freedom of choosing. Diba? Hindi tayo ginawa ng Panginoon ng Diyos Ama na parang robot. Punta ka doon, punta ka dito, punta ka doon. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Kasi how will you glorify the Lord? Kung si God mismo ang parang nagmamaniobra sa iyo, binigyan tayo ng authority, di ba, ng Panginoon na to trample down the enemies. Di ba? Yung mga bagay-bagay na magpagaling ng may sakit. God gave us the authority. At hindi niya parang pipigilan tayo. Pero kung tayo man ay naliligaw, huwag nating isipin wala ang Panginoon sa atin. Andyan siya lagi.
patuloy na nag-i-intercede sa ating Ama sa Langit. Di ba? Yun ang, alam mo, minsan, ang ginagawa natin, tatawag tayo sa mga patay. Panalangin mo naman ako. Bantayan mo ako. Yung anak ko, matigas ang ulo. Sawayin mo nga. Iba ko mamaya, pag sinaway, biglang matakot yung anak, lalong nag-ano. Alam nyo, ang pwede lang mag-intercede sa kung gusto natin humingi ng prayers, mga buhay. Kasi ang patay, patay na. Hindi ko naman sinasabing, syempre, halimbawa, kagaya ng nanay ko, wala na siya, ang tatay ko, wala na rin. Naalala ko yung nanay ko, pero hindi ko sinasabing, Nay, masakit ang tiyan ko, ganyan naman Hindi ako tumatawag sa nanay ko, tinatawagan ko ang Panginoon. Dahil ang Panginoon buhay. Na patuloy nag-i-intercede sa atin sa Diyos Ama. Di ba? Pero syempre, dumating yung memory ba na yung nanay mo noon, nagluluto ng masarap. Pagka may sakit ka, andyan sila. Ang tatay mo, pagka may sakit ka, kung ano-anong prutas ang binibili para sa'yo. Yung mga yun naalala mo. Pero yung sasabihin mo sa kanila, tatawagin mo sila para ipag-pray ka. I'm sorry ha, wag kong ma-offend yung bawat isa na naniniwala pa sa ganun. Dahil nasa Biblia po yun, pagka ang tao ay namatay, patay na. Wala na siya. Kung sinasabi nila nagbubulto, ginagamit ng kalaban yun para tayo matakot. Amen? Some may never begin to do God's plan. Some may do just a small percent of His plan. The Bible says that the Apostle Paul finished his course. Sana po, masabi natin din yung sinabi ni natapos niya yung race. Na tayong lahat ay dumadaan po sa pagtakbo sa race. Sabi nga kung tayo po nadapa, nagkaroon tayo ng mga bagay-bagay na nagawa natin na hindi nakaglorify kay Lord. Parang ayaw na natin, bumagsak tayo, nadapa tayo. Mananatili ka dun. Tatakbo yung mga kalaban mong tumatakbo. Ay, hindi naman siguro tatapakan ka, Mauuna sila sa'yo, malilate ka. Ganun, pag nagkasala tayo, kung meron tayong ginawang hindi maganda, bangon kagad tayo. Kasi tayo din ang magsasuffer. Tayo din ang may stress tayo. Dahil kung may buhay ka ni Lord at meron kang ginawang hindi maganda, ewan ko na lang kung hindi kayo mag-struggle, kung hindi kayo hindi kayo magkakaroon ng kapanatagan ng loob. Kasi nasasaktan nyo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. God expresses His will in heaven, but He looks to His people on earth to execute. Andito tayo para ma-execute kung ano man yung mga will ng Panginoon dito sa lupa. We must discover and pursue God's plan for our lives. Sabi nga nung ibang tao, even sa mga believers, ang God's will is so mysterious that we cannot know it. Hindi po, kasi nungalingan po yan na binibigyan ng kalaban. God is more than willing to reveal His will, His plan, and purpose to every one of us. If we are willing to seek Him. Kasi paano ibibigay ng Panginoon yung paano i-reveal ng Panginoon sa iyo kung ano man yung plano niya, kung ano man ang gusto niya, kung ano man ang desire niya para sa iyo. Ikaw naman, wala. Walwal ka lang dito ng walwal. Punta ka dito, punta ka dyan, hindi mo na iniisip kung ano yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. Kaya yung minsan nabibingin na tayo sa sinasabi ng Panginoon. We may make mistakes, yes, but God can help us overcome our failures and complete His call. Pag tayo ay nag-humble down sa Kanya, humingi ng kapatawaran. Any weakness that we do not conquer, yes. Alam niyo ba yon? Yung mga kahinaan natin na hindi natin mapagtagumpayan, of course, hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan na rin ng kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo, gagamitin ng kalaban yan. Gagamitin ni Satan yan against us, against you, against me. And our greatest enemies, sabi ko nga, ang greatest enemies natin, hindi yung sa labas yung tayo mismo, yung loob natin. Yung attitude natin, yung mga wrongdoings natin, yung mga kahinaan natin. Diba? Minsan sinisisi natin yung labas. Pero
saliksikin natin ang puso natin. Yung kalooban pa rin natin. Ang greatest enemies natin. Kaya nga, ang ating Panginoon, binigay niya ang kanyang banal na espiritu para patuloy na mag-convict sa atin. Pero tayo'y nabibingi pagka ini-enjoy natin yung sitwasyon kung saan tayo nandun. Tapos pagdating ng panahon na yung sitwasyon na yun ay ini-enjoy mo, binigyan ka ng problema, kanino rin ang takbo mo? Lord. Diba? Lord. Ay, meron nga palang ang oras na ba? Merong, hindi kwento, may babae. Merong dalawang dito yung magbabasa ng Bible. Dito, TikTok. Punta siya ng gano'n. Ay, dito na lang ako. TikTok. Ngayon, meron ulit dalawang bagay. Dito, church. Dito, mga nightclubs. Ay, dito na lang ako. Dito, masaya dito. Binaliwala niya yung church. Binaliwala niya yung gawain sa Panginoon. Namatay siya. Aba, gusto niya pumunta siya sa langit. Tinulak siya, doon ka sa hell. Yun ang destination mo. Kaya minsan tayo, ini-enjoy natin ang buhay natin dito sa mundo, pero nag-expect tayo pagdating ng Panginoon. Doon ka kagad, sasabihin kagad sa ni Lord, welcome my faithful servant. Diba? Ganun na nangyayari sa atin. Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na alam natin na hindi tama sa mata ng Panginoon. At pagdating ng panahon, mag-expect tayo na sasabihin ni Lord, welcome. Hindi po ganun. Sabi po meron po akong pinapanood na vlogger. Ay, hindi po ganoon yun. Ay, hindi po ganoon yun. Si Juan Historiador. minsan naman po, gusto din po nating makabalita sa ating bansa. Bansa po nating sinilangan yon. Dapat alamin din po natin kung anong nangyayari sa ating bansa. Amen po? Amen. Sabi nga ni Agape, Mami, sino yung love mo? Siyempre si Lord. Hindi sino yung love mo? Siyempre kayo. Hindi si PBBM na eh. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, hindi naman. Nakikinig lang ako para malaman natin kung ano yung nangyayari sa Of course, I love PBBM. Kasi siya yung itinakdang, bakit pinapatigil namin? Hindi, kasi siya yung itinakdang Pangulo ng Pilipinas. Let's support him. Diba? Ayan, natayo ko na ulit. Hindi, walang politika dito ha. Yun lang ang totoo. Yun. Pero praise God nga iba-iba tayo ng kaisipan dito, pero nagkakaisa pa rin tayo sa Panginoon. Nagmamahalan pa rin tayo, di ba? We love each other! Amen! Mahal natin ang bawat isa. Minsan nagkakaroon tayo ng pagkakaiba, pero ang hindi nawawala doon ang pagmamahal ng Panginoon na nag-iiting sa bawat isa sa atin. Amen? God is greater than our mistakes. Alam niyo ba yun? Kaya huwag tayong akala natin tayo lang makakapagpasolusyon sa mga pagkakamali natin. No, hindi natin kaya. Minsan, makorek man natin yung panandalian lang. But if we surrender it to God, ay, tingnan natin ang magiging resulta. Napakasarap. Nawala na. God is greater than our mistakes, who saved us and called us with His holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. God is not looking for perfect vessel. Minsan akala natin, uy, ang galing-galing ko na. Pwede na akong gamitin ng Panginoon. Huwag po ganoon kasi ang Panginoon, ang Diyos, hindi po tumitingin sa perfect vessels. Hindi yung perfect ka, gagamitin ka na ng Panginoon. God is looking for yielded vessels. Yung pong handang magbigay ng buhay
sa ating ng Panginoon. Yung handang magpagamit sa ating Panginoon. Sabi nga, 2 Corinthians, malapit na po, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Amen? It is the power of God working through us. We are earthen vessels. Satan will do his best to stop us from fulfilling God's purpose. A God-given dream will always face demonic opposition. Delays, minsan, di ba, si Lord minsan dinidelay niya. Minsan pagka nag-pray tayo, minsan hindi niya kagad nabibigay yung sagot. Dinidelay niya kasi He knows na kapag binigay niya kagad to, may mga bagay na mangyayaring hindi maganda. Pero si Satan, ganun. Pero si Lord may purpose siya kung bakit niya dinelay para sa ikabubuti natin. Pero si Satan, dinidelay niya para tayo'y manghina, hindi niya gusto na ma-fulfill natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun si Satan kung mag-delay. Satan attempts to delay your miracle and thus weaken your desires to keep reaching out for God's highest and best. So we must remain focused on God's call. Distraction, broken focus will result in wasted time and energy. So sabi nga po sa Proverbs 4:27, do not turn to the right and turn to the left. Just focus your whole being sa ating Panginoon. Amen. Kasi minsan alam niyo po, minsan halimbawa may nangyayari. Minsan sasabihin mo, ay ako, nasa gitna lang ako eh. Kasi ayaw mong masaktan tong kabila, ayaw mong masaktan tong kabila. Gusto mo neutral ka. Pero sa Panginoon po, walang neutral eh. Kung ano yung tama, doon ka. Pag yung ma-please mo lang yung tao, pupunta ka doon kahit mali na. Dahil ayaw mong masaktan yung taong yon, ayaw mong magkasira kayo, papanigan mo siya. Diba? Diba? Yes! Oo nga. Hindi kasi maraming tao na nangyayaring gano'n. Na, halimbawa, may nagkagulo, o kaya itong babae sinasabi sa'yo, uy, sabi nito, ganyan ka daw, ganito ka daw. Minsan, ganito ba, may mga sitwasyon na gano'n. Minsan ikaw, magagalit ka na doon sa taong nagsabi na ganito ka, ganyan ka. Hindi mo man lang i-check, totoo bang sinabi niya. Kung sana ang gagawin mo, hindi ka na lang kikibo. Ay pag-pray mo na lang yung sitwasyon na yun at hindi ka magkakaroon na anumang bagay na hindi maganda doon sa tao na may sinabi sa iyo tungkol. Sabihin natin, magsalita tayo. Oh, pero siyempre, ipag-pray mo bago ka magsalita. Dahil pag nasalita ka ng walang prayer, wala, gulo yun. Diba? Sabog yun. Kaya nga, sabi ni Lord, do not turn to the right. Naalala ko, Sister Malu. Sister Cora, kasi magkikita kami. Kaya niyo, Sister Malu? Yes. Kasama na siya ng, naghihintay siya sa paradise. Hinihintay niya yung judgment seat of Christ. Sabi niya, oh, sige, magkita tayo. Ay, Sister Cora, andito na ako sa left. Sabi ko, saan left? Hindi ba sa right? Yung pala sa left. Hindi naman nadinig din, Sister Malu. Dahil ko lang yung right and left. So, yun ang sabi ng Panginoon, do not turn to the right or the left. Remove your foot from evil. Focus lang tayo kay Lord. So, ito po, sabi nga, ang dami nating sinabi, yung about purpose and plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, kung hindi naman po tayo a-action, parang dinig lang. Hindi po tayo a-action, wala pong mangyayari sa buhay natin. Hindi matutupad yung plano ng Panginoon sa bawat buhay natin. So, magtiwala tayo sa ating Diyos at tayo'y umaksyon and believe in yourself. Hindi ko sinasabing magyabang ka, maniwala ka sa sarili mo, kaya mo to, kaya mo yan. Kasi yung confidence is based in knowing that He has designed you and called you to His purpose and He will help you in fulfilling it. Replace any limiting beliefs or negative thoughts with the truth of God's Word. Sabihin, maniwala ka sa sarili mo na
Magagawa mo to dahil yung confidence na meron ka, nanggagaling pa rin sa Diyos, hindi sa sarili mo. Ang kailangan lang yung makikooperate tayo sa ating Diyos. Amen? So, hindi naman po minsan sabi, magbago ka, kinabukasan bago ka na. Minsan may nangyayari doon, may nangyayaring ganon. Pero may iba-ibang iba-ibang pamamaraan kumikilos ang Panginoon. Minsan, it take days, weeks, months, or longer. Pero wag po nating patagalin. Kasi nasa atin na po yun. Kung gusto nyo ma-stress, sige. Okay lang. Okay yung sumunod. Kasi alam nyo, pag hindi kayo sumusunod sa gusto ng Panginoon, talagang may stress kayo. Dahil ang sinusunod nyo na yung gusto ng mundo para sa inyo. Dahil ang gusto ng mundo yung may stress ka. Pumangit ka. Diba? So, kung huwag nyo nang patagalin, dahil unang-una malapit na dumating ang ating Panginoon. Sabi nga, are you ready? Are you ready? Minsan, Daddy, gagawin ko example to. Dad, ganito na lang yung gawin natin. Wala akong natitinig na sagot. Di ba nakakainis yung gano'n? Sabi ko, Dad, natinig mo ba ako? Hindi, example lang yun. Pero totoo. Hindi kasi hindi ko alam kung may iniisip. Minsan hindi tayo nadidinig. Nangyayari ba sa inyo yung Jing? Brother Rodel? Ay, Sister Tess? Sabi nga, God continues to reveal to you. However, these steps will lay the foundation. And as you keep intentionally and prayerfully exploring and experiencing, more details will be revealed in time. Be patient to move within God's pace and timing. Sa buhay natin, there will always be ups and downs. Diba? Sino po dito ang hindi nakakaranas ng ups and downs? Praise the Lord. Very honest kayo. Pero hindi ka nag-iisa. God is always at work to fulfill His purposes for you on the inside and out. Unang-unang aayusin ng Panginoon para matupad ang kanyang pangako. Ang purpose ay yung kalooban natin. At susunod na yung sa labas. Kaya po, sabi nga, huwag po tayong matakot na kumilos to fulfill God's purpose plan or God's purposes sa ating buhay. Kasi po ang daming pinangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, and I am certain that God who began the good work with you. Ganda-ganda nung, He who began a good work in you. Diba? Ganda-ganda nung kantang yun is so faithful to complete it. To continue His work until it is finally finished on the day when Jesus Christ returns. Amen. He who began a good work in you is so faithful to complete it. Kaya kung may mga dumadating man sa buhay natin, huwag tayong manghina. The more na tumawag tayo sa Panginoon. Sabi pa niya, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Imagine, sinabi niya, meron mga yun sa puso natin, but it is the Lord's purpose that prevails. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding, on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. At ito pa, sabi ni Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, and do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Diba? Ang ganda ng pangako ng Panginoon. He is so faithful. He is so faithful with His promises. Praise God. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ay, Lord, tunay nga na napakabuti mong Panginoon.
Hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming nire-remind, O God, sa bawat buhay na nandito ngayon, Panginoon, na reminder again, Lord, para sa isa sa amin upang ma-fulfill namin ang mga plano mo, ang mga purposes mo sa bawat buhay namin. Ama, maraming salamat